Naikwento ko yan kay Miss Bernadette Zambrano. Sabi niya, ay korupsyon ang pinag-uusapan. Bakit doon ka sa HPG pumunta? Sabi ko, public service. Kasi, bata pa akong sundalo, bata pa akong pulis, puro katiwalian ang nadidinig ko sa kalsada. Ang mindset ko noon, as long as na ginagampanan ko yung trabaho ko at hindi ako na-involve sa illegal, ay nagsa-sideline ako. Dahil yung iba, pag mahina ka, madadala ka sa sistema eh. Dahil ang laki ng opportunity kasi. Opportunity for? Ay bawat huli ang gusto suhol. Pag nalibang ka, magkakapera ka. Mabilis ang pera. Ang problema doon, pag sumabit ka, either dismissal from the service or mamatay ka or makasuhan ka. By the way, in fairness dito sa administration ha, itong latest ha, hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Magandang araw mga kabida, welcome back sa ating channel. Sa video nga nito ay ating pag-uusapan ang naging pahayag ni Congressman Bonifacio Busita hinggil sa kumakalat at viral ngayon na video sa isang panayam niya kay Bernadette Zambrano dahil sa pagkukumpara nito sa nakalipas na administrasyong Duterte at sa mga nakaraang administrasyon. Sinabi kasi ni Congressman Busita na hindi korap yung latest administrasyon kumpara sa mga nakaraang administrasyon na laganap talaga ang korupsyon. Dahil nga dyan ay lubha nang naapektuhan ang kanyang pangalan at ayon pa sa kanya ay marami na raw di umano ang bumabatikos na kesyo bumaliktad na raw siya at binayaran ng ilang mga politiko na mariin naman niyang pinabulaanan. Pero ano nga ba ang gustong sabihin at nais iparating ng kongresista sa usaping ito? Halina't sama-sama nating tunghayan ang kanyang mga naging pahayag. Bago ko sagutin yung tanong ninyo, gusto ko ring encourage yung ating mga kababayan na nanonood ngayon na ito po ay no holds barred. Ibig sabihin, anything under the sun na gusto ninyong itanong po ninyo. At sasagutin ko ng diretso at malinaw para kayo naman ang maghusga kung totoo o hindi. Nung lumabas yung issue na yan, ako, ang kapamilya ko, mga kaibigan ko, mga kasama sa RSAP at iba pa, ay masyadong naalarma. No? Itong issue na sinasabi daw ni Colonel Busita, mas corrupt ang dating administration kumpara sa ngayon. Hindi ko pwedeng pagkumparahin ang dating administration at saka yung ngayon. Dahil ako bilang pulis, mabigat yon pagka nag-akusa ka. Baka kumprontahin ako, hindi ko kayang panindigan. Okay. Saan po ba nagmula yan? Yan, alive and willing siguro si Miss Bernadette Zambrano. Nagsimula yan, Brother Vincent, nung in-interview ako ni Bernadette Zambrano. Bagong upo pa lang akong congressman noon. At hindi naman ako pwedeng magsinungaling sa inyo at sa mga kababayan natin dahil nandyan yung video eh. Pero ikwento ko lang para ma-analyze ninyo kung ito ba ay totoo o hindi. May video kami ni Miss Bernadette Zambrano. In-interview niya ako. Ang parte na naging usapan namin, uulitin ko lang, hindi lang eksakto. Dati akong engineer ng Philippine National Police. Naging official ako ng PNP dahil ako professional civil engineer. Sabi ko doon, dati akong engineer ng Region 3, Region 4A, and NCR, malalaking regions sa PNP. At noong panahon yon, kaya ko naman tayuan at totoo, talagang stress na stress ako. May pondo, may projects, parang kulang na lang ibulsa lahat. No? Talagang sabi na diretsa na lang tayo. Grabe ang nakawan. Ako natatakot kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral. By the way, siyam kami. No? Bunso ko
Ang parents ko, farmers, magsasaka. Matalang walang putik, no? Natatakot ako na baka sumabit ako sa kaso. Kaya, kinausap ko no, si General Bertusil, siya ang director ng personnel ng PNP, na tulungan niya akong mag-transfer. Ayaw ko na sa engineering service. Ang sabi niya, magbigay ka ng isang dahilan para tulungan kita. Kasi naging official ka sa PNP bilang engineer. Sabi ko, sir, hindi ko na kaya ang korupsyon. Kung hindi mo tutulungan, magre-resign na lang ako sa PNP. To cut the story short, tinulungan niya ako. Ang pinuntahan kong assignment, Highway Patrol Group. At nung time na yon, isa ako sa malapit sa dating Chief PNP kay General Calderon. On the record. At siyempre, malapit ako sa kanya. Nag-approach ako sa kanya. Sabi ko, sir, gusto kong lumipat sa PNP Highway Patrol Group. Ang sagot niya, siguro sa dami ng problema niya at bilang Chief PNP, sabi niya, bahala ka. In other words, binigyan niya ako ng discretion. Dahil naman tayo yung mabait na opisyal, maraming tumulong sa atin. Nakalipat ako sa PNP Highway Patrol Group. Naikwento ko yan kay Miss Bernadette Zambrano. Sabi niya, corruption ang pinag-uusapan. Bakit doon ka sa HPG pumunta? Sabi ko, public service. Kasi, bata pa akong sundalo, bata pa akong pulis, puro katiwalian ang nadidinig ko sa kalsada. Tinanong niya ako, what year? What year? Sabi niya. Sabi ko, when was that? Sabi niya. Sabi ko, 2006. So, very clear, ang pinag-uusapan namin, grabe ang korupsyon noong ako ay nasa engineering service. So, 2006 pa pala yun? Before. Yun yung Kasi- konteksto nung pinag-uusapan. Kasi transfer ako ng PNP Highway Patrol Group 2006 Tapos binanggit ko pa doon sa aming pag-uusap, grabe talaga ang korupsyon noong mga Nakaraan dating pa, administrations. Okay. That, very clear Tapos sabi ko, in fairness, sa latest administration, hindi katulad noong mga nagdaang administration. So, kongresista na ako dyan Apo. So, kung kongresista ako, ay pagpalagay ngayon ng interview, sino ang current administration? BBM. Sino ang latest? Duterte administration. Sabi ko, in fairness, sa dating administration, latest. So, ang latest, Duterte administration. In fairness, sa latest administration, hindi katulad noon. Kasi bago pa lang kasi kayo nun no? Oo. So sinasabi ko, kasi alam ko noong panahon ni President Duterte, hindi katulad noon. Nung panahong engineer pa ako. So very clear. Wala kaming pinag-usapan na sinasabi ko na mas corrupt ang Duterte administration kumpara sa Marcos administration. Hindi ka pwedeng mag-akusa na hindi mo kayang panindigan. Kasi wala naman akong naging position noong Duterte administration na para sabihin ko na may problema o sabihin natin mas corrupt. Take note, brother, pulis ako. Maingat ako. Hindi ako pwedeng magsalita against you or against him na pag kinumpronta ako, hindi ko kayang sagutin. So, very clear. Hindi ko pinagkumpara ang Duterte and Marcos administration. At ako'y nalulungkot sapagkat dahil sa issue na yan, ang daming bati ko sa akin. Ako daw ay mukhang nabayaran, mukhang nasuluhulan, nabili daw ako daw akala nila may prinsipyo ako. So, para banggitin ko sa inyo, wala akong sinabi o pinagkumpara ang Duterte administration versus Marcos administration. Pero tanongin ko kayo, Kong, anong opinion nyo o anong pakiramdam nyo dun sa nagiging awayan ngayon ng Duterte at Marcos? Kasi doon naman nanggagaling yung mga Ano ba ang tingin nyo nangyayari? Anong nyo, personal nyo? Ako personal ko, nalulungkot ako kasi may mga... Ako kasi, kaya ako nakapagsalita ganito, naranasan ko .
nalulungkot ako kasi may mga kababayan tayo na madaling lokohin. Yung parabang pag mag-fabricate ako ng issue against dito, ang mindset na parang totoo na agad. Ayaw magsuri. Dapat sana magsuri. Kasi katulad nito, hindi naman ako nandito para, sabi nga nung nag-post ako, no? At naglabas ako ng video, yung usapan namin ni Miss Bernadette Sembrano. Alam mo ba sabi nung iba? Kumambyo daw ako. Wala akong kinambyo doon. No, wala akong kinambyo doon. Sinasabi ko lang yung totoo. And I think 2 days ago, kausap ko si Miss Bernadette Sembrano. Nagre-request nga ako sa kanya kung pwede. Samahan niya ako para i-affirm niya sa taong bayan na wala kaming pinag-usapang ganun. Siyempre, in fairness naman kay Miss Bernadette Sembrano, nasa ilalim siya ng anong tawag dito, yung anong station yon? ABS-CBN. ABS-CBN. Hindi naman siya pwedeng basta mag-okay sa akin kasi may isyong politika ngayon Kaya naintindihan ko naman siya. But doon sa iba, kung may chance kayo, itanong nyo kay Miss Bernadette Sembrano kung meron ba kaming napag-usapan na pinagkukumpara ko yung ano. Pero hindi talaga pwede. Kasi another thing, paano ko pagkukumparahin ang Duterte administration and Marcos administration? Wala akong naging position noon na sabi mong magkakapera or may projects. Wala. Secondly, bago pa lang kaming nakakaupo noon parang wala pang, do not know kung ilang months pa lang Paano mo pagkukumparahin yon? Siguro, wala baseless Tsaka bati pa sila nun. May isa. Magkakampi pa sila. Yun. Yung video kasi, cut kasi. Cut, kinat to. pinalabas. Yes. Kaya, Alam mo, nakakalungkot sa iba nating mga kababayan. Alam mo, sana yung iba magbago na, no? Pati pamilya ko, mga kaibigan ko, merong RSOP member naghubad ng RSOP best Napaniwala siya. Ang ginawa kasi, partner, kinat yung video. Misplace po. Alam mo, kung totoo yung panalangin at nakakamatay, baka tinamaan na ng kulog yung gumawa nun. Kaya lang, nandyan na by the way, paglilinaw sa inyo, hindi kaya ako nag-explain dahil sensitive ako. Nag-explain ako base sa totoo. Kaya nga, sabi ko kay partner, ayaw kong mag-text sa'yo. Patungkol dyan, gusto ko face-to-face tayo. Kasi ang taong bayan, matalino yan Makikita niyan, partner, kung nagsisinungaling ka o binubola mo ba yung kaharap mo. Nandyan yung video, nandyan pa rin. At nandyan si Miss Bernadette Sembrano. Anytime kung mamarapati niya, pwede niyong itanong kung napag-usapan. But definitely, walang comparison. By the way, salamat sa comment mo, partner, na nung panahong yung pala na ako in-interview, maganda pa ang relasyon nila. Kaya hindi pwedeng meron akong pinapanigan doon. Kung may tanong po ako, sa tingin nyo, bakit po kaya itong lumang video na to, ngayon po pinalalabas? Ano po kaya tingin nyo ang motibo nung mga nagpapalabas nito? Sasagutin kita, hindi base sa opinion ko. Base sa opinion ng iba. Na ginigiba daw ako. Kasi pag titingnan mo ang survey, hindi man ako, kumbaga sa estudyante, hindi man ako kulelat. Pero kumbaga sa estudyante, medyo umaangat. Kaya sabi nila, may usapang politika ito. At ito, lumabas ito sa supporters ni Senator De La Rosa. Oo. Page, no? Sa isang page. At saka doon sa... Duterte supporters. Pero in fairness kay Congressman Paulo, kasi ang nakita kong page, Paulo Duterte supporters pwedeng hindi na pag-aralan ng supporter niya, nag-post. Yes. Kasi bakit? Kung supporter ka ni Kong Paulo Duterte at nasuri mo, na hindi ko sinabi mo yun, hindi mo ipopost yun Kasi ang tatamaan nun, Duterte administration Di ba? Kaya ako, kaya ako naniniwala doon sa supporters ni Congressman Paulo. Baka nadala lang. Kasi
kung napag-aralan niya yon at nakita niya yung totoo, I do not think na ipopost niya yun eh. Kasi ang tatamaan nun, Duterte administration eh. Ikaw ba, susunugin mo yung bahay mo? Kaya ang tingin ko doon, hindi lang nabantayan ng admin ng Duterte supporters. But aside from that, nakita ko to doon sa supporters ni Senator De La Rosa. At hopefully, hindi niya alam to, pero kung alam niya, ay maganda na malinawan niya. At ako naman, willing akong humarap sa supporters ni Congressman Paulo Duterte and Senator De La Rosa supporters para magkalinawan.